piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Hello, hello, hello! Muli mga masusugid at mga minamahal po naming masusugid na taga-subaybay ng ating programang Araw-Araw na Pagpapala. Muli po, magandang umaga, tanghali at hapon po o gabi. Ang bawat isa, anumang oras po kayo datnan itong programang ito. Nawa po ay patuloy po natin taglay ang kagalakan na patuloy na nag-aasam sa mga pagpapala ng Panginoon. So, sa pagpapatuloy po natin, tayo po muna ay manalangin. Salamat po ng marami, Ama, sa araw na ito na binayaan mo kami ng pagkakataon para po muli ay makatanggap mula sa iyong mga salita na siyang magsisilbing pagpapala namin sa aming buhay, sa bawat araw na aming nararanasan. Pagpalain niyo po ang iyong salita, pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So, ako po ay excited po na magbahagi muli ng salita ng Panginoon dahil napakarami po, napakayaman po ang salita ng Panginoon in terms po ng usapang pagpapala. So, sa araw na ito po yung aking nais na ibahagi dahil sa mundong ginagalawan po natin ay halos lahat ay naghahangad ng magandang resulta o magandang return sa bawat mga ginagawa natin. Like for example po, sa mga usapang negosyo, kung ako ay isang negosyante, ang isa sa goal ko ay hindi ako mag-i-invest sa isang bagay na hindi po ito magbabalik ng magandang tubo o resulta sa aking mga ini-invest. Pero sa mundong ginagalawan po natin ay hindi po ganun lagi, lalo na po sa usaping negosyo. So may mga investment na talaga naman napaka-successful ang return. At meron din naman mga investment na minsan na i-scam pa nga at hindi po naging maganda yung return. Pero alam niyo ba, meron pong isang napakasigurado at garantisado na pwedeng magbibigay ng magandang return ito sa atin. So, yan po yung ating pag-uusapan. Kaya ang title po ng aking isi-share sa inyo ay yung pong guaranteed return o garantisadong may pagbunga o resulta o may magandang mangyayari kapag ka po ito ay naitanim sa buhay natin. So, tutunghayin po natin ang sinasabi niya sa Isaiah chapter 55 verses 10 to 11 sa Mabuting Balita. Ito po ang sinasabi niya, ang ulan at yelo ay bumabagsak mula sa langit ay hindi na nagbabalik, kundi dinidilig nito ang lupa. Kaya lumalago ang mga halaman at namumunga at nagbibigay ng butil na panghasik at tinapay upang maging pagkain. Sa verse 11, gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito ay hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Napakaliwanag po sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Kung mayroon mang isang sigurado at garantisadong may magandang return o balik nito sa bawat natataniman nito, na pupuntahan nito, ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga na sa bawat araw natin, meron tayo laging naitatanim, nakukuhang salita ng Panginoon o naihahasik na salita ng Panginoon. At sinisigurado ng Panginoon, walang sayang, wala kang panghihinayangan kapag kang salita ng Panginoon ang siyang nanaig sa buhay ng bawat isa sa atin. Meron pa po akong isang gustong basahin na mga talata po mula sa salita ng Panginoon. Then, mula sa aklat ng
Aklat ng Marcos, Kabanatang 4, mga talatang 26 hanggang 29. Ito rin po yung talinghaga po ng binhi din. Sabi niya rito, Mark chapter 4 verse 26 to 29, sinasabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay mahalin tulad sa kwentong ito. May isang taong nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi, ang mga binhing inihasik niya ay tumutubo at lumalago kahit na hindi niya alam kung paano. Verse 28, ang lupa ang nagpapatubo at nagpapabunga ng sa tanim. Sisibol muna ang mga dahon, saka ang uhay, at pagkatapos ang mga butil. Verse 29, at kapag hinog na, inaanin na ito ng may-ari dahil panahon na para anihin. So mayroon lamang po akong mga ilang lesson po na kailangan natin matutunan sa mga talatang ito. Number 1, para sigurado meron tayong garantisadong maani o return sa atin, kailangan may binhi. Kasi kung wala pong binhi na maitanim o itatanim sa atin, huwag po tayong aasang meron po itong aanihin pagdating ng araw. Number 2, para meron tayo siguradong garantisadong return sa mga salita ng Panginoon na atin pong ihahasik o naihahasik sa atin, ay kailangan pong meron pong pagkilos ang kapangyarihan ng Panginoon. Alam niyo ba, ang salita ng Panginoon, may naka-built-in na po dyan na kapangyarihan ng Diyos na kahit wala kang intensyon na bitawan mo lang yung isang binhi, literally speaking, yung binhi sa isang lupain, magugulat po kayo, bigla po itong tumutubo. So, ibig sabihin, ang salita ng Panginoon ay meron na pong naka-built-in na kapangyarihan ng Diyos na kapag ito po ay naihasik sa puso ng bawat tao, darating at darating ang araw kapag yun po ay sumibol na, umuhay na, ito po ay nagre-resulta po ng pagbunga pagdating ng takdang panahon. And then number 3, para sa garantisadong pag-ani o resulta o return nung binhi, kailangan po ito ng timing. So ang Panginoon, mayroon po kanya-kanyang oras at panahon para po yung binhi na naitanim natin o naitatanim sa atin ay may tamang oras at panahon para ito po ay babalik yung magandang resulta sa buhay natin. And then, number 4 na kailangan natin maintindihan, ang garantisadong pag-ani o return ay nangangailangan ng pagkilos ng Panginoon, yung proseso ng Panginoon. So tandaan po natin, meron po kanya-kanyang paraan ng Diyos para po lumabas yung pong magandang resulta ng mga salita ng Diyos na naririnig natin. Maaring sa ngayon parang wala pang nangyayari, pero nagugulat po kayo, yung kagaya ng sinabi niya sa verse 28, kanina sa labasan natin, lumalabas na yung dahon, uhay, hanggang dumating yung tamang proseso na ito po ay namumunga na. And then lastly, ang good return o garantisadong return mula sa salita ng Panginoon, nangangailangan na po ito ng pag-ani. So ayan po ang isang napakagandang inaasahan natin every time na tayo po ay nagtatanim o natataniman ng salita ng Panginoon. Kaya nga itong araw-araw na pagpapala na programa natin, hindi po natin kinakaligtaan na huwag mabaliwala yung pong pagbabahagi ng salita. Yun po isang dahilan. Bakit po may programa po tayong araw-araw na pagpapala? Kasi, who knows, na yung mga salitang naihahagis sa atin araw-araw, ito pa yung pala magdudulot ng napakagandang resulta nito sa buhay natin. Kaya sa araw na ito, nawa itong salitang ito ng Panginoon na naitanim sa puso ng bawat sa atin, I believe,
magdadala po ito ng isang napakagandang resulta sa buhay natin. And lastly, na gusto kong iwan sa atin, sabi niya rito, God's words always bring good result. So yan po ang tandaan po natin. Kaya wag po tayong mag-alinlangan anuman yung mga salitang na itatanim natin sa kapwa natin o sa sarili natin. Asahan po natin sa takdang oras at takdang panahon, ito ay magdadala ng garantisadong return sa buhay natin na kailanman hindi po natin pagsisisihan. Salamat po ng marami mga ka-EAP. Nawa ito po ay nagdulot ng magandang pagpapala ulit sa bawat sa atin. Tayo po yung manalangin. Salamat po ng marami, Ama. Sa araw na ito, malaya pong naipahayag, naihasik muli ang iyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na matyaga po kaming magantay at magtiwala sa pagbabalik nito, yung garantisadong return nito o yung resulta nito na kailanman hindi namin pagsisihan balang araw, kundi lalo po namin napaparangalan ang Diyos na mabuti na siyang nagpapangyari. Parang salita mo, mangyari ang kanyang pangako. Salamat po ng marami. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Salamat po muli mga ka-EAP at hanggang sa mga susunod po natin pagkita-kita. Salamat and bye-bye.